Hi guys! Good afternoon! I'm back. Matagal akong hindi nag-vlog. So, medyo tinamad tayo guys. Wala namang nagbago bukod sa tumaba pa ako guys. Nakakaloka. So, gusto ko lang i-share kasi yung experience ko today. Kasi namatayan ako ng 3 patients na naka-confine. At hindi okay yung pakiramdam. Medyo hindi pa ako naka-move on. Matagal kasi ako maka-move on. Kung akala nila yung mga vets, kapag may patients at namatay, okay lang. Sila lang yung nagluluksa. So, pati kami din, syempre. Wala namang vet na gustong mamatayan ng pasyente. Minsan nga sa mga groups, palaging kapag namatay yung aso nila, binabash lagi yung vet. So, wala, kaya nai-stress ako pag nagbabasa, iniiwasan ko na lang. Sa halip na sasagot ako sa mga tanong, sa mga dog groups or pet groups, may pwede akong tulungan, may tinatamad na lang akong mag-reply kasi puro bashing yung nababasa ko doon. So, nawawalan ako ng gana. May mga ganong times. Kaya, yung ibang groups na kasali ako, nag-leave na lang ako. Yung 3 patients ko ay number 1 ay parvo. Syempre alam naman natin na deadly yun. So, akala ko makakasurvive siya hanggang sa nagkaroon ng complication, nagkaroon siya ng rectal prolapse sa kakaire. Lumabas yung sa may puwet niya, nagkaroon ng complication. Yun yung medyo nagpagrabe. So, kahit gusto namin i-save, kahit kumpleto yung mga meds, wala pa din talagang nagawa. So, akala ko makakasurvive. Gusto kong i-survive. Wala. Hindi pa rin talaga kinaya. So, guys, yung mga hindi naniniwala pa rin sa parvo, magpa-vaccine po tayo. Hihintayin pa ba natin na tamaan yung mga aso natin? Magpabakuna po tayo ng mga aso natin. So, tandaan nyo, mas murang magpa-vaccinate, magpa-vaccine, kaysa magpa-check up ng aso. Napakamahal ng mga test kit, ng mga gamot. So, magpabakuna po tayo para hindi tamaan yung aso natin. Maniwala tayo sa bakuna. Kasi based yan sa experience ko. May mga aso ako nandito sa clinic, talagang wala namang tinatamaan sa kanila kahit may labas-pasok na may sakit. Uso ulit ang parvo ngayon, guys. Uso ang parvovirus, magpabakuna tayo ng mga aso natin. So, healthy and dewormed dogs and cats lang ang pwedeng pabakunahan. Syempre, bawal yung mga na-expose sa sakit. Dahil nga, halimbawa, may isa kang parvo case, tapos na-expose yung isa. Gusto mong pabakunahan din yung isa. So, bawal silang mag 5-in-1. Kasi nga exposed. So, ang tinuturok doon ay more on immunoglobulin. Yung mga Canglobe P natin for parvo and Canglobe B for canine distemper. So, may second case naman ay kitten siya, si Nori. Akala ko makakasurvive. Ang problem niya naman ay toxocariasis. Nagsusuka siya ng bulate. Diniworm siya ng may-ari. Diniworm siya ng owner. After that, nanghina siya. Hindi na stop yung pag-vomit niya ng bulate. Ibig sabihin, sobrang dami ng bulate sa tiyan niya. So, pwedeng nag-migrate na din sa ibang parts ng katawan niya. Dalawa yun. 2 days siyang naka-confine. Hindi pa rin kinaya kahit hindi naman natatanggalan ng dextrose. Naka-dextrose yan buong 2 days niya. So, bigla na lang siyang after niya magsuka, bigla na lang siyang nagkaroon ng bigla na lang nawala. Bigla na lang nagkaroon ng heart attack. Tapos yun, wala na agad. Okay lang naman mag-deworm ng aso. So, kung gagawin nyo sa bahay, wala namang problema yon. Basta tama yung dose at kailangan malakas yung pet natin. Yun yung important. And syempre, pinakamaganda pa din mag-consult or magpa-deworm kayo sa mga vets natin.
So, yun yung ini-expect ko na makakasurvive na hindi naka-recover. And yung last patient ko naman na namatay sa confinement ay si Oreo. Dinala siya sa akin, sobrang putla. Siyempre, kailangan nating i-dextrose pa din. Kailangan nating i-try yung best natin. Lalo na kung willing naman yung owner. Pero kailangan mong i-lay lahat yung cards mo na medyo malabo siyang makasurvive. 50-50 yung chance, mga ganon. Kailangan mong sabihin yung totoo. So, yun kasi ay sobrang putla niya. Number 1. Number 2 ay nag-positive siya, not naman sa parvo but sa coronavirus. And number 3, sobrang dami niyang garapata, buong katawan. So, suspected din natin dun ay may blood parasite. Nagkaroon na kasi siya ng maliliit na pasa. So, may mga pasa, lumabas na yung mga pasa niya sa katawan at nagkaroon siya ng edema or may namalas na. Ang hirap i-survive ng gano'n. Pero trinay pa din natin lahat ng pwede. Kaso after ilang days ay, after 3 days ata, nawala din. At least may mga owner naman na willing sumugal. May mga owner na nagtitiwala pa din sa vet. Kasi ako, based on my experience, wala naman ako, syempre, hindi ko naman talaga gustong mamatayan ng patient. Sino ba naman yung vet na ayaw mabuhayan sa confinement, diba? So, lagi kong nababasa, pera-pera lang yung vet. So, hindi po lahat ay ganon. Diba? Mas madami ka pang masisingil kapag nakasurvive yung patient mo, diba? Aside from that, babalik pa sa'yo yung client mo. And, bago ko mag-vlog ngayon, kasi sinisimulan ko na yung vlog ko kanina. Sinisimulan ko na, tapos, nag-stop ako, may patient nga daw ulit. So, bumalik ako sa clinic. Bago ako nag-vlog, meron ulit akong patient na nag-positive sa parvo and nag-decide sila na i-outpatient. So, hoping makasurvive kasi this is based pa rin naman sa immune system talaga. Malaking bagay kapag malakas yung immune system ng aso natin. Another case ng parvo. So, very important ang vaccination, guys. Sana ay tutukan natin yung mga bakuna ng aso natin. And hindi natatapos sa puppyhood yung vaccination. Binubooster po yan every year. Meaning, taon-taon, kailangan nating pabakunahan ng anti-rabies. Kailangan nating ipabooster yung 8-in-1, yung mga pang-parvo, distemper, and syempre, deworming. May mga namamatay sa bulate. At huwag na nating hintayin na mamatayan tayo ng mga pets natin bago natin gawin yung mga bagay na basic lang naman sana sa mga nag-aalaga daw. Syempre, extra expenses. Pero dapat alam natin yan pag nag-alaga tayo ng aso, pag nag-alaga tayo ng pusa, ay may kibat na responsibilidad yan. Kailangan nating maglabas or gumastos para sa mga alaga natin. Kasi hindi lang naman yan basta pet, kapamilya na din yan. So, hoping ay magpabakuna po yung mga pet owners natin. So, kahit hindi man sa akin, no, sa mga malalapit na vet clinic sa inyo, and ibalik natin yung tiwala natin sa mga vet. Masarap manggamot ng mga dogs and cats, mga alaga nyo, lalo na kung may tiwala yung mga pet owners sa vet natin. So, yun lang. Bye! Kapag may tanong kayo, so pwede naman kayong mag-comment. Bye-bye!